Kasalukuyang nasa ospital ang yaya ni Glyza de Castro dahil sa mayoma. Kailangan daw itong agad matanggal bago pa mas lumaki at mas lumala ang sakit. May maasahan naman kayang tulong si yaya mula sa kanyang alaga? Once upon a time, may isang malditang prinsesa na ang pangalan ay Grazilda. Pero taliwas naman sa kanyang karakter ang tunay na pagkatao ng artistang gumaganap dito. Walang iba kung hindi si Glyza de Castro. Kung sa mga kwento, may kanang kamay parati ang mga bida. Si Glyza naman ay may Manang Lucy na tumatayong pangalawang ina niya. Si Manang Lucy kasi, sobrang masayahin lang siya. Makwento, ganyan. Tapos magaan lang siya. Kumbaga, gumaang yung loob namin sa kanya dahil madali siyang pakisamahan. Sa likod ng matatamis niyang mga ngiti ay may malungkot na alalahanin ang prinsesa. Iniisip niya kasi ang karamdaman ni Manang Lucy na matagal nitong itinago sa kanila. Hindi nga namin alam na may sakit siya eh. Hindi kasi siya madaing eh. Tapos makikita ko na lang siya minsan sa taping talagang, although pagod na pagod siya, nakaalalay pa rin. Dahil, syempre, ayaw na naman nang ipakita na rin siya, napapagod din siya. Dahil ako rin pagod. Kumbaga, sinusuportahan na lang ako. Tapos kung ano yung mga kailangan ko, gano'n. Kaya kamakailan lamang, nagulat si Glyza at ang kanyang pamilya sa biglaang pagkawala ng tapat nilang kasambahay. Sabi niya, sige, pa-check up lang. Pero hindi ko talaga sinabing magpa-5-minute ako. Wala silang alam na may nararamdaman ako, kaya hindi ko na kaya. Yung kabutihan nila, pinapasahan ko rin ng kabutihan, siyempre. Yung sabi sa akin, mayuma yung niya, sakit. Alam? Sa ngayon po, tinano siya ng dugo. Bali, sinasaksakan siya ng dugo. Tapos, itong Biyernes siguro, baka schedule niya siguro sa opera. Yun ang sabi ng doktor sa amin. Kalilipat pa lamang sa bagong bahay ng pamilya ni Glyza. At dahil nasa ospital si Manang Lucy, ang asawang si Elmer ang nakahalili sa trabaho niya. Ano ba naman, andito ako. Siyempre, hindi ko silang mapaglingkurhan. Dahil andun sila eh. Ako nandito. Asawa ko nga lang nga nag-ano, tapos hindi nga kami nagkikita dahil gusto ko yung trabaho kong punta muna sa kanya. Dapat nandito siya magbabantay sa akin. Hindi na lang. Habang si Manang Lucy ay mag-isang nilalabanan ang karamdaman sa ospital. Nag-iisip kung paano masosolusyonan ang kanyang pangangailangan. Masakit para sa kanya. Pero sinasabihan ko rin siya na wala tayong magagawa. Bawal yung lalaki sa room niya. Kung minsan, sa gabi, doon lang ako upo lang doon. Hindi rin ako makapasok. At dahil sa malubhana ang mayoma ni Manang Lucy, kinakailangan niya ng operasyon sa lalong madaling panahon. Ngunit bago ang operasyon, kinakailangan din na masalinan siya ng dugo. Ang huli kong balita sa kanya, kailangan niya daw ng 12 packs of blood. Tapos, ayun, kailangan na nga daw siyang operahan. Alam ni Glyza na wala namang ibang malalapitan ng mag-asawa kung kaya't humiling ang ating mahal na prinsesa. Yun nga, yung wish ko lang sana maging mabuting kalagayan niya, kung ano man yung pangangailangan niya dun sa sakit niya, matugunan. Sana yung blood na kailangan niya dahil hindi madali talagang kumuha ng blood ngayon. And hindi rin biro yung 12 packs of blood, diba? Tapos kung ano man yung mga gamot, syempre kami, nandito rin kami para tumulong. Pero kung sasagutin lahat, diba, parang syempre mabigat din yun. Abangan kung bakit napaluha si Glyza. Para sa
mamaya. Kung pwede nga lang po yung ibalik yung nakaraan ko. Gusto ko pong maibalik yun.